Lahat po tayo, kailangan po natin makaramdam na tayo po ay safe. Tama po ba? At yan po ang ating pong paksa ngayon pong umaga, feel safe. Sabihin nga po natin sabay-sabay, feel safe. Mahirap pong mabuhay na hindi po tayo nakakaramdam na tayo po ay safe. Iiwasan po natin yung sitwasyon na hindi po safe. At yan po ang disenyo ng tao ng unang-una pang panahon. Yung mga tao na halimbawa nakatira sa kuweba pa ng unang panahon, nung wala pang technology, nung wala pa pong ganitong improvement ang atin pong lipunan, at kailangang maramdaman ng isang tao, whether siya ay lalaki o babae, whether siya ay anak o tatay, lalo yung mga tatay, na karaniwan sila talaga yung merong muscle and strength. Kasi may mga predators, may mga sumasalakay na mga hayop, halimbawa lions, o kaya tiger, o di kaya ahas, o ano pa mga babangis na mga elemento ng gubat o sa paligid. Kasi noong unang wala pa naman mga buildings. No? Sila ay nakatira lang sa mga kuweba o kaya sa mga maliliit na mga kubo na kanilang ginagawa. So kailangang maramdaman nung tao na siya ay safe. At kung siya ay merong family o merong colony, dapat iyon ay safe. Safe hindi lamang sa mga hayop, pati yung mga ibang mga tribo o ibang grupo ng tao. Sabi nga ng isang psychologist na kilala na isang author, si Abraham Maslow, isa sa pundasyon ng mga pangunahing pangailangan ng tao, yung maramdaman niya na siya ay safe. Kasi pag di mo nararamdaman ikaw ay safe, dahil may mga obvious reasons, mahirap gumalaw ng malaya. So napakahalaga na nararamdaman natin at tayo ay safe personally, ang family natin ay safe, tama po ba? Family natin ay safe, na ang kasama natin ay safe, hindi man family ang kasama natin. Halimbawa, isang biyahe sa ibang bansa, biyahe sa isang tribo, biyahe sa Mindanao, sa isang, halimbawa tayo na sa Marawi, dapat yung kasama natin ay safe. At ang mga tinatangkilik, ari-arian natin ay safe. No? Yung ating sasakyan, pag bagong taon, safe ba yan? Kapag bagong taon, safe ba yung ating bahay? We always think of safety. No wonder, isa sa mga pangunahing paksa, tema, ipinapangaral ng Christianity ay salvation. At ano po ang root word ng salvation? Save. Maging saved. At yung save at ay safe ay iisa po na salita o di kaya ay magpinsan, magkapatid, halos pareho ang diwa. At alam yan ng Panginoong Yesus. That's why isa sa mga dahilan kaya siya naparito ay upang tayo po'y makaramdam na tayo po'y saved at maramdaman natin na tayo po ay safe. John chapter 10 verse 9, Jesus said, I am the door. If anyone enters by me, he will find, sabay-sabay po, safety. No? Isa po ito sa translation. Usually, nakalagay po doon ay, he will be safe. No? Sabi ko, this means safety also. Surely, may scholar nag-translate nito ng safe to. And I found out, ito pong, I forgot yung why New Testament translation. So, that's it. Talagang part ng salvation is to feel safe. Emotionally safe, no? Mentally safe, spiritually safe. No? And syempre, kung hanggat maaari, sana physically safe. No? Hanggat maaari nga sana financially safe. Sa Tagalog, John chapter 10, verse 9, basahin nga po natin. Sinabi ni Jesus, ako ang pintuan. So alam natin ang pintuan. Sino mang pumapasok, pumapasok labas ka dyan, di ba? Sino mang pumapasok sa pamamagitan ko, kasi nga siya ay pintuan, ay maliligtas, saved or feeling safe. Siya ay papasok at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Dahil ikaw nga ay safe, pasok at labas ka, meron kang action na ginagawa at nakakatagpo ng pastulan, it is green pasture. Pagka green pasture, meron kang nourishment. Meron kang kalusugan. Ikaw ay mananonorish, healthy. So ito po'y healthy situation na tayo po ay nasa Panginoong Yesus. Pero paano siya nag-extend sa ating pong Filipino situation? Nais po nating i-zoom in sa Filipino circumstance, Filipino aspirations, Filipino needs, Filipino fears, Filipino culture. At nais po natin tingnan ito sa ating pong Filipino setup. Paano natin ma-apply yung Jesus says na ino-offer niya na safety, yung ministry niya ng safety o ng salvation sa ating Filipino context. Sa ating mga Filipino, safety means hindi ka iiwan. You feel safe pagka hindi ka iiwan. Yung bata nga, di ba, yung baby, pag nararamdaman niya na iniiwan siya, anong ginagawa po ng baby ninyo pagka iniiwan?
O naalala niyo ba nung baby kayo, nung iniiwan kayo? Sino may ganun ka-sharp na memory? Di ba umiiyak kasi he or she feels unsafe. So tayo rin, kapag tayo iniiwan, hindi natin feel tayo is safe. No? Kapag meron tayong mahal sa buhay na aalis, hindi tayo minsan nag-feel safe. Sa Pilipino, ang safety means hindi ka mapapahiya at hindi ka ipapahiya. Sa Pilipino, ang pagiging safety means may sasalo sa akin pag ako'y bumagsak. Sa akin mahalaga yon. Sa inyo ba mahalaga yon? Sino sa inyo ang tinuturing ninyo na pag bumagsak kayo ay sasalo? A lot of times, yan yung ating pong Mrs., yung ating Mr. A lot of times, yun yung ating magulang. But there are times dumarating yung ating anak ay naaasahan o di kaya kaibigan. Mahalaga sa atin para feel safe, alam mo, may sasalo sa'yo pag sumablay yung negosyo. May sasalo sa'yo kapag ka nagkamali ka halimbawa sa iyong desisyon sa buhay. May sasalo sa'yo kapag ka ikaw ay nakagawa ng kapalpakan. Merong uunawa, hindi ko konsinte, may uunawa. Mahalaga sa atin na meron pang bukas, yung meron tayong pag-asa. So safety has 3 layers. Meron siyang una, practical and physical. Meron siyang emotional and relational. At meron siyang pangatlo, psychological and dignity-based. No? Yung atin pong sa isip, saka yung dignidad. Lalo sa mga Filipino. Agree kayo na sa mga Filipino, lalo noong unang panahon, kahit naman siguro ngayon, napakahalaga ng reputasyon ng karangalan. Hindi na ito inabot ng mga bata dito eh. Pero there was a time na pag nahalikan mo sa kamay ang babae, merong mga palabas sa TV, kung napapanood po ninyo, kumukuha na ng gulok o itak yung tatay, sinusugod yan, halimbawa nagsumbong yung anak. Tay, ba't kami iyak? Hinalikan po ako sa kamay ni Badong. Palang yung Badong yun. Susugurin na yan, may daladalang itak at gulok. Kasi bakit? Mahalaga yung reputasyon, mahalaga yung karangalan. Yung iba nga kasi noong unang panahon, may nakausap ako talaga personally, akala ko kasi pastor, pag nahalikan, pag nahalikan, bubuntis. Sino naman ang ganun ang paniniwala, pag nahalikan sa kamay, mabubuntis? Wala. Siyempre, hindi naniniwala yung mga tao ngayon na ganun. So, mahalaga yung dignidad, mahalaga yung reputasyon natin. Tinitingnan natin yan. Kaya nga, nag-evolve yon sa panahon na kami po na-encounter namin sa mga counseling, premarital counseling. Halimbawa po, nabuntis sa magpapakasal. Siyempre, isa sa mga gusto ko pong isettle doon sa premarital counseling, kaya ba kayo nagpapakasal dahil nabuntis? Kasi my next question is, okay lang magpakasal, buntis man o hindi, pero siyempre, ang pinakamahalagang tanong sa nagpapakasal ay ano po? Nagkakaibigan ba talaga kayo? Kasi baka kaya lang papakasal dahil sa ano na naman ang mahalaga sa Pilipino? Reputasyon. Kasi ano ba ang mas mahalaga? Yung reputasyon o yung magiging relasyon ng ating anak o mo doon sa iyong magiging kapartner? Siyempre, mas mahalaga yung relasyon kasi yung relasyon, magtutuloy-tuloy yon ng mahabang panahon. Yung reputasyon, after naman ng mga ilang buwan ba bago matapos ang intriga? 1 buwan? 2 buwan? 3 buwan? 3 buwan maximum, may bago na namang buntis. So mawawala rin yung mga intriga. Pero yung relasyon, magtutuloy-tuloy yan ng mahabang panahon. Kung ikay nagdurusa sa iyong karelasyon, bay matagal yan unless na lang maghihiwalay kayo. Pero kahit pa naghiwalay man kayo o hindi, yung bigat na mangyayari. So tinatanong natin, talaga bang mahal niyo ang isa't isa? At handa ba talaga kayong mag-asawa? At kapag nasagot yon, tuloy ang kasal. At nag-agree lahat. Basta yung legal requirements, lahat ng mga requirements nandun, sige tuloy ang kasal. Pero, kung kaya lang ipapakasal, ay dahil lang ingatan ang dignidad, reputasyon. Palagay niyo po ba, yun ang solusyon sa isang pagkakamali? So sinasabi natin, hindi masasagot na isang pagkakamali na naman ang isang pagkakamali. Hindi mo pwedeng takman ang pagkakamali ng panibagong pagkakamali. So ibig sabihin, nandyan na yan. Siyempre, apektado lahat ng family, so support each other na lang, suportahan para hindi na madagdagan pa ng bagong pagkakamali. I think sa dami na rin na aking kinasal, hindi ko sure yung number, no? Pero I think 80% to 90% may nangyari ng, mga premarital relationship, sexual relationship. I don't know, siguro ang hirap naman talagang malampasan ng mga magkasintahan yung premarital relationship. Pero as Christians, di ba, itinuturo na dapat i-maintain yung purity. Sana nga na kayang i-maintain.
Pero meron po akong kinasal, hindi ko alam po kung isa, dalawa, tatlo, apat, hindi ko naman po mabibilang lahat po yan. Saka ang hirap naman tanongin lang, maliban, obvious na mga buntis. Pero meron, at least isa o dalawa, na sure po ako, na nagsama sila as magkasintahan, na ang sabi nila, kami po yung papakasal, pastor, wala pa po nangyayari sa amin. So sabi ko sa nila, alam nyo, I'm really proud of you. Kasi hindi yun madali. Na na-maintain nyo ang purity nyo hanggang kayo ikinasal. Pero meron akong binigay na advice sa kanila. First, magpasalamat nyo sa Panginoon yan. Pero sana, wag maging dahilan nito para i-judge natin yung iba. Na hindi nakaranas ng ganitong discipline na nagawa ninyo at nung inyong stamina para labanan yung temptation, sana hindi natin sila mamalitin. Kundi ito ay isang personal na covenant nyo sa Panginoon at nagawa ninyo. At sila very mature enough na naiintindihan nila, yes, Pastor, naiunawaan namin yon. So meron po mga ganon. Pero hindi porket nagkaroon ng ganitong pangyayari, ay i-judge natin. Although maganda kung ano yung mga ideals natin, magawa, pero kung tayo mag-fail, ay hindi natin husgahan. Pero hindi dapat ikasal dahil lamang sa reputasyon o dignity. Dapat ikinakasal kasi gusto talaga nila isa't isa at handa silang pumasok sa isang seryosong relationship. Kasi sa mga Filipinos, napakahalaga ng dignity. At they feel safe patungkol sa sinasabi ng mga tao sa paligid. Mawawala rin naman yan eh. Kasi minsan may mga presentation, halimbawa ang pastors, ang mga church workers, ang attendees na okay kami, nagba-Bible study kami, so mag-join kayo sa amin, mag-join. So yung mga inaaya natin, gusto natin mag-project tayo ng magandang image sa kanila. Pero siguro tanggapin na lang natin ang katotohanan. Gusto natin mag-project ng super gandang image, it's not always going to be the case. Somehow, mababatikan at mababatikan. So, tanggapin na lang natin yung gagawin natin yung ating best na i-project yung pinakamagandang image sa mga tao, pero gagawin natin yung best para ingatan ang ating sarili. Pero kung sakali tayo mag-fail, huwag na tayo maging super guilty, pero dapat ayusin yung pwedeng ayusin, huwag maging super guilty na hindi ka na makamove forward sa iyong buhay. Ano yung mga practical ways to feel safe? At hindi lang yung sarili natin, kailangan din siyempre safe yung iba. Dahil yung feeling safe ay sumasakop na napakaraming bahagi sa buhay, pipilitin nating siksikin sa maigsing panahon ng pag-discuss ang topic po na ito. Dapat sa personal level, para mag-feel safe po tayo, dapat meron po tayong financial predictability. Bisin ng financial predictability, financial, pera, predictability, yung nakakapa mo, medyo parang nahuhulaan mo. Ang ibig pong sabihin din ay, kapag ka meron tayong pangailangan, meron kang emergency fund, kahit 500 pesos, 1,000 pesos na mga paunti-unting iniipon natin, yung alam mo meron kang mahuhugot. Yung meron kang magagamit. Ang hirap kasi yung wala kang magagamit. Pero I understand, marami sa mga umaattend sa atin at kababayan po natin, nasa isa talaga napaka-tight na situation financially, na talagang sagad-sagad, talagang lubog sa utang. Basta tandaan lang natin mga kapatid, lalampas din yan. Basta gawin lang natin yung ating gagawin na best para malampasan yung atin pong financial, fixed financial problem, malalampasan din. So meron ka rin pinaghuhugutan, siguro yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, pero pag pray mo kapatid na sana mapabilis, Lord, ayoko nang matagal ng panahon na ganito, na ang buhay namin utang, sana po mapabilis. No? Pero real talk, no, sa mga sobrang hirap na hirap sa buhay, alala ko dati, nahihiya na ako pagkasasabihin ng tatay ko. Siguro mga elementary ako noon. Mga grade 3, 4, 5, 6. Either tatay ko o nanay ko, punta ka kay Aling Santa. No? Sumalangit na ba ang kanyang kaluluwa? Punta ka kay Aling Santa. Tapos utang ka doon ng sardinas. No? O utang ka kaya doon ng panutya, saka ng tira-tira. No? Yun na lang iuulam natin. Utang ka ng mantika. Pagpupunta ko doon, dala-dala kayong listahan. Ang haba ng listahan. Yun nilalagay sa mga palara ng sigarilyo. Tapos tinupi-tupi. Ang haba na ng utang nyo, sabihin mo sa tatay mo, magbayad. No? Sa gano'n, parang nakakahiya. No? Naranasan ko yung buhay talaga na ilang taon na hiram dito, tapos yung kapal ng mukha ng nanay talaga para iraos. No? Kaya talaga, salamat sa mga nanay, tatay, talaga itataguyod. Meron gano'n talaga ang sitwasyon ng buhay. Pero sana panalangin natin na mapabilis na makaahon. At isang solusyon nga dyan ay makapag-aral, no? Makapagtapos, at then mag-focus sa pagtulong, no, pagsuporta sa magulang para lahat feeling safe, no. Hindi responsibilidad ng mga anak ang mga magulang
na nagpaaral sa kanila. Pero look, sino pa ang tatakbuhan ng mga magulang na buong buhay nila, pambili ng sapatos, pambili ng damit, ay kanilang titiisin, makapag-aral ka lang. Sino pang tatakbuhan nila? Naubos na yung lakas nila pagsuporta sa iyo. So sana, wag mo ipamukha sa kanila ang anumang mga bagay na hindi maganda na patungkol sa pagsuporta. Inanak-anak nyo kami, hindi dapat suportahan. But logically speaking, sinuportahan ka nga eh. Kung nag-invest sila sa iyo, bagamat ni dapat i-require, pero sino pa ang natural na pwedeng magsuporta sa mga magulang, lalo kapag mahihina na. So para feel safe din ang mga magulang, ipadama natin, pag nakatapos ako, tay-nay, bagamat hindi naman talaga obligasyon ng mga anak na suportahan, up to a point, tutulungan, biyaya ng Diyos, i-ensure ko na okay kayo kung kailan nyo ng maintenance, may pang-maintenance kayo, meron kayong maayos na tinitirhan, meron kayong maayos na kalusugan sa abot na makakaya. Hindi man ito forever at liliit ng liliit, expect nyo na rin, pero expect nyo, sa una, hindi kaagad ako nakatutok lang sa sana hindi pa ako makapag-asawa, pero makapag-asawa man ako, sana mapangasawa ko, magsusuportahan kami para tulungan kayo na makaahon hanggang sa makatapos ng ibang kapatid, kung may kapatid, o kung hindi kung siya lang, basta gagabayan ko sa abot na makakaya ko. So that the parents will also feel safe at kayo you feel safe. Napakahalaga na meron tayong emergency fund. At kung 500 na increments lang, paunti-unti, bawat buwan, pwede yun eh. Napaisip lang ako kagabi, sa tagal ng buhay ko na rin sa mundo, at tagal ng buhay natin sa mundo rito, napaisip lang ako kagabi, papunta ako sa isang event sa Marilao, Bulacan. Malayo. So sabi ko, malamang ito matatapos to gabi, makakauwi ako madaling araw. Ang problem ko po pa nagdadrive ay, hulaan nyo ano pong problem ko nagdadrive, typical sa mga nagdadrive. Inaantok, nakakatulog. No, isang araw nga, sabi ni Ross, pakipick up mo rin ilang items dito na dadali natin sa church. So pinunta ako doon. Pagalis ko sa church, biyahe na ako sa may expressway. Pagdating ko sa may expressway, nakakatulog ako. Yun ang weakness ko. Pagka medyo gumagabi na, saka para medyo kula ako sa mga tulog. Lagi yon, kaya lagi nag-worry si Rose eh. Pagka dating ko sa may Sabalia Street, papunta ng City Hall ng Santa Rosa, nakakatulog pala ako. Nakaandar na yung mga sasakyan. Buti mabait yun sa likuran. Hindi ako binusinaan. So ako sabi ko, delikado ito. Kaya bago umalis, sabi ko, pwede ba ako mindip ng 5-10 minutes bago bumiyahe? So problem ko yung lalo mga long drive. So pagpunta na nga, sabi ko, magda-drive-thru ako sa McDonald's na lang, kahit may kape. Nakita ko yun yung magandang solution. Tinry ko kasi iba't ibang solution. Sinampal ko sarili ko. Tulog pa rin ako. Tapos kumanta ako ng malakas. No? Ginawa kong sintonado. Lalo ako nakatulog. Inayos ko yung tono. Nakatulog pa rin ako. Nag-play ako ng music. Katulog pa rin ako. Kumain ako ng cornic. Nakatulog pa rin ako. Nagke-candy. Nakatulog ako. Ang isa nakatulong sa akin yung butong kalabasa. Nagigising ako. Kaya lang minsan hindi na rin effective. Minsan na-try ko magkape kasi hindi ako mahilig mag-coffee. Okay pala yung coffee, yung mga Americano, basta hindi siya matamis, no? Konti lang yung mga cream. So since then, okay. Nakita ko yun, nung bumiyahe kami ng Baguio nung minsan, hindi ako nakatulog. Praise God, ang aba ng biyahe na ako nakatulog. So sabi ko, magda-drive-thru ako. Kaya lang naisip ko, mahalagang amount ng pera. Magkano ba yung pag na-drive-thru? Halimbawa, McDo, mamaya Starbucks pa. So between 140 siguro hanggang mga 180. 140, 180. Typically, ganito po ang decision pattern ko. 140, 150, ang late na bagay lang yan. Sige, bumili na lang. Kaya naisip ko, kapag halimbawa, lagi ako magkakape, halimbawa, everyday, dahil magdadrive, yung 140 sa 6 days, magkano po yun? 140 times 6 days. Yung mga mahusay din sa English, 140 times 6, ilan po? 640 pesos, right? 6 days lang yon, 6 months. Sa Sunday, may kape naman dyan. So 640. 640 times 4 weeks, magkano na po yun? 2,500. 2,500 per month. 2,500 per month sa 10 months, 25,000. Plus another 2,500. So 25, kano na? Nawala ako. 30,000. Tama? 30,000. Sa 30,000. Tama? 30,000 pesos. Nagugulo na yata ako. Tama. 30,000. Sa 30,000 pesos. Malaking pera ba yung 30,000 pesos? Yes. So, kagabi, kasi ang dami namin magre-regalo sa amin, mga iba sa inyo, pag dumarating, o iba mga kakilala, mga kamag-anak, may dala mga coffee, no? Galing, maganda nga, may mga hazelnut coffee, may mga macchiato, tapos may mga pure na mga coffee, pang brewed, no? Sabi ko, nakatambak lang dito, mag-e-expired lang ito. So, ginawa ko, timpla na lang. Sabi ni Mrs., mag-drive-thru ka na lang. Isip ko, bago kaya ako ng mindset,
just this year, bagong system. Nagtimpla na lang ako. Naghanap ako yung mga hindi magamit na mugs. Pwede ba coffee rito? Sabi ko doon sa aking manugang. Yeah, pwede yan, Daddy. Sabi ni Rose, pwede. Nilagay ko din yung coffee. Tapos binahal ko ng plastic, nilagay ko. Tapos tubig, bibili pa ako ng tubig. 30 pesos, no? Ganon ang tubig, tapos mafi-filter ko pa na maayos. Nila akong ganon tipo. So yun, hindi na ako nakatulog. Yung little things like that, malaking bagay. Minsan niisip ko yung mga bata, mga estudyante. Kita mo naman, naka-uniform. Halimbawa, lagi madala sa Starbucks. Mamaya, halimbawa, 3 times a week nasa Starbucks, 2 times a week nasa Starbucks. Napapaisip ako minsan, may pera nga kaya itong mga batang to o nape-pressure lang? Nape-pressure lang dahil sa dapat sumabay ka. Dahil alam mo ng mga kabataan, ang laking-laking big deal yan, na dapat nakakasabay ka. Dapat ang cellphone mo, iPhone 17. 17 ba ngayon? 18 na. About iPhone 17, minsan, yung mababang self-image, yung mababang pagtingin sa sarili ng isang tao, nagmamanifest doon sa tinatry nilang takpan sa magitan ng, in ako, para feel niya inside, I'm okay. Hindi mo kailangan yung kapatid. Kung wala talagang pera, hindi mo kailangan ng iPhone 17. Pero kung may pera ka, at meron nagregalo sa'yo, go ahead, walang masama dyan. The thing here is, kung wala ka naman pera, pwede ka na ng mga ibang mga brand. Hindi mo isasalalay ang self-image mo sa mga gadgets or external things. Yung self-image mo ay inside. Hindi siya outside dapat. So dapat meron ka nung ganoon. Meron nga kayang pera itong mga ito, nag-Starbucks. At kung ang sagot ay hindi talaga, o di kaya pwede magtipid, ganito ang aking suggestion. Twice a week ka nag-Starbucks. Magkano yung frap o etc. Magkano yung 180? So magtipid ka ng isa, once a week ka na lang mag-Starbucks. Para naman nakakasabay ka. Yung iba, pag inaaya ka, Starbucks na, kota na ako eh. Once a week lang ako. Pwede yun, di ba? So hindi ka na magiging off. So yung 180 per week times 4 weeks sa isang buwan, magkano yun? 720. 720 times 10, 72 plus another 1, 4, mga 8,600. 8,600. Malaking pera ba yun after 1 year? Yes, kung itatabi mo yung itatabi, meron kang paghuhugutan kapag ka-emergency na dadaling ka sa ospital, meron kang bibiling gamot. At lalo kung naipon, at kung meron kang pwedeng pag-investan na maganda, edi mas maganda. You feel safe kasi may mahuhugot ka. Ande, safe naman ako, pastor. Nandiyan naman si pinsan. Nandiyan naman si brother, si sister ganito. Sana maka-evolve tayo from that. Na hindi lang si brother, si pinsan ang atin naiisip, kundi ikaw, dahan-dahan nagiging self-sufficient sa biyaya ng Diyos. Tapos yung clear yung ating monthly na hanggang dito lang yung aking spending. Then you will feel safe, personal level. Yung knowing kung kailan ka lalapit at kanino ka lalapit in crisis, well, kailangan talaga natin yun. Kaya nga tayo sa Filipino community, ang laking bagay, wag lang naaabuso. Kasi kapag nauubuso na, feeling unsafe na rin yung mga ibang mga tao na laging nilalapitan. Ang hindi po napapansin ng mga iba na lapit ng lapit sa isang tao. Halimbawa, give me a name na mayaman ang dating ng pangalan. Isang name na mayaman ang dating. Pangalan lang, give me a name na mayaman ang dating ng pangalan. O Don. Don talaga pangalan. Si Don. Halimbawa si Don, nilapitan ng isa. Ang hindi alam nung lumalapit, no? Hindi lang siya ang lumalapit, 100 o 1,000 ang lumalapit dyan. O di kaya ilang beses na may lumalapit. So feeling niya siya lang lumalapit, so kailangan pagbigyan mo siya, sasama ang loob niya or what. Ang hirap noon kapag halimbawa, pinahiram ka na halimbawa ng 100,000, ng 10,000, ng 5,000. Pagpunta mo pang-4, ang hinihiram mo na lang 500, hindi ka pa makapahiram, tapos ay masama loob mo, actually nararamdaman niya ay ganito. Hindi dahil sa wala siyang 500 pesos, pahiram ka nga ng 100,000 eh. Donor fatigue. Nararamdaman yon. Yun napapagod ka, siya na naman. Kasi hindi lang naman ikaw, ang dami nang lumalapit. Kaya pagkasabi, baka nabigla lang yon. Wala akong pera ngayon eh, pero ang liit lang ng 500. Ang bigat din kasi sana, papadama din natin sa mga tao nilalapitan natin na sila ay safe. At saan pwede natin ipadama sa kanila, alam mo, hindi ko tiyak kung kailan ko mababayaran yan. Gusto ko lang maging honest, ayoko maging fake. At marami na ako nahiraman. Pero isa lang ang pwede kong ipangako sa iyo, kapag ka umasenso ako, babayaran ko ito. Sana kung pwede. So sa atin naman na nagpapahiram, we also need to feel safe. So tingnan natin yung ating financial capacity sa fund. At hindi lang yung capacity sa fund natin, yung capacity ng puso mo na pag nirelease mo, pag hindi pa nababayaran, ay okay ka lang na hindi mabayaran. You know what I mean? Naalala ko kayo pinag-uusapan ni Rose na
close sa kanya, biglang yaman itong ka-close niya, naging millions richer siya. Biglang kumalat yung balita. Hindi ko alam ba't kumalat ang balita na siya ay yumaman. At biglang daming lumapit dito sa babae na ito, no? Na bigla siyang yumaman. So hindi ko alam kung siya rin yung nag-share. Pero alam niyo, may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. So may lumapit sa kanya na nanghiram ng, halimbawa ay 100,000. 200,000 nga yata hiniram, 100,000. Lakas naman ng ano, parang wala naman kayong super close relationship. Pero ganun ang mga tao, di ba? Pag naramdaman na yumaman, oh, yumaman siya, dapat mapahiram niya ako. Hindi magandang ugali, no? Hindi magandang kaisipan. So pinahiram, tapos hindi niya masingil-singil. Tapos may message, hindi nagme-reply, etc. Sabi niya, na-stress ako. Sabi mga anak, nagpa-follow up. Yung gano'n na, yung pag ikaw yung nagpahiram, tapos ikaw pa yung nahihiya. So, kaya lang senaryo yan eh. Sa Filipino culture and circumstance, marami talagang mga mahihirap. Sabi nga sa Old Testament, there will always be poor in the land. Laging may mahirap sa inyong lupain. So, kailangan lang natin talaga ng wisdom kung paano siya i-deal. So, pwede natin sabihin, may paggagamitan kasi, ito lang pwede kong ibigay sa'yo. At things like that. Siyempre sa health, napakalaking bagay para feel safe tayo. Lalo ngayon ang mahal-mahal ma-hospitalize, ang mahal-mahal na mga gamot. So ang atin po talagang panlaban ay, i-maintain yung kaya nating gawin para tayo ay maging healthy. Ako po, tinatamad nga po ako yung magpapaaraw. Pero pa nakikita ko yung apo namin, naalala ko, magpapaaraw siya. Papaaraw na nga rin ako. Pa nakikita ko yung aso namin nagpapaaraw. Buti pa yung chow-chow namin, magpapaaraw nga ako. So ginagawa ko na lang para magawa, hindi na yung 15 minutes, kahit 2 minutes lang, maarawan lang. Pagka 2 minutes na, nakaka 5 minutes, nagbibilala ako, okay na yon. Kasi meron kami dati binibentang iTeracare na, na quantum technology. 2 minutes lang yun kapag kaya masakit yung nga 2 minutes lang so 2 minutes lang. So mga little habits para maging healthy. Para you feel safe na mas okay ang iyong katawan. Yung konting exercise lang, kahit tai chi lang, yung pang-exercise. Wag na yung mga ang hirap-harap i-sustain. Kasi minsan may exercise program tayo, halimbawa sa gym. Sa totoo lang, ang hirap i-sustain ng gym Maliban na lang talagang kung ikaw ay talagang gym buff, yung talagang passionate ka dyan. Pero bihira ang passionate sa gym Kung hindi ka ganun ka-passionate na i-sustain mo, kahit yung sa bahay lang, yung mga tai chi, yung angat-angat lang ng kamay na ganun, ganon lang, it's stretching lang. 5 minutes, tapos ka na 5 to 15 minutes, okay na yon. At least binibigyan mo ng assurance ng sarili mo, you'll be okay. You'll be safe sa health. Kasi nag-exercise tayo, at tayo nagpapaaraw, at natutulog tayo na maayos, at kumakain tayo ng maayos. Kumakain tayo ng 1 kilong litsyong baboy, at 1 kilong chicharon, at 1 kilong leche flan, etc. Another ay yung digital safety. You feel safe kapag kayo mga kasama mo sa bahay or kasama mo sa church, kasama mo sa company, kasama mo sa organization, ay marunong ng digital safety. Hindi yung binobroadcast yung kailang away. Nakita na po ako sa Facebook na mga, iba nga kakilala ko pa, na yung problema niya sa mister niya, sa misis niya, binobroadcast sa Facebook. Sa sino po nakakabasa nun? Sila lang mag-asawa? Yung mga kamag-anak lang? Hindi, kung meron kang 5,000 friends, ay sabi pa, ilang percent ang pwedeng makabasa noon? So dadami makabasa, kailangan ba? Ba't kailangan mong ikalat yung problema ninyo sa marami mga tao? Dapat kung meron kayong problem, dapat pag-usapan yung mag-asawa. Hindi i-broadcast nyo dahil nakita nyo ginagawa ng iba. Hindi yun ang tamang paraan ng paglalabas ng galit. But I know, na pagka pumasok talaga ang galit, nawawala ka sa wisyo. Kaya ang kailangan natin yan, anger management. At pag tayo nagagalit, bigyan ko kayo po ng isang tip na pwede natin gawin. Nakita ko lang po ito sa isang dumadaan sa Facebook lagi, nag-a-advertise. Yung acupressure point ng ating head ay ito po, sa dulo. Acupressure point yata ito ng something din sa head, itong dalawa. So ginaganyan niya, dinidikit niya. Pagka dinidikit niya ganyan, signal na yun sa kanya na, kalma lang, kalma lang. Kalma lang, kalma lang. Noon hindi ko pinapansin, tinry ko, tingnan ko nga, may psychological yan. Kasi acupressure point talaga ito ng head ganyan. Dito di ba yung heart? So tinry ko, pa nagdadrive ako, na-stress ako. Ganyan ko lang, kalma lang, kalma lang. Oo nga, effective. Tapos, pag mag-speak ako rito, kinakabahan ako, mag-speak na naman ako, kinakabahan ako. Kalma lang, kalma lang. Hindi man ako kinakabahan. Gusto ko lang yung mas maging, focus sa akin sasabihin. Effective.
So kapag kagalit ka kapatid, galit ka halimbawa sa mister mo, sa misis mo, sa anak mo, sa tatay, nanay mo, sino man, ganyan ka lang muna, kalma lang. Kasi pag hindi ka kalmado, hindi ka makapag-isip ng buo, right? Kasi, di ba? Pero kapag halimbawa kalmado ka, 100% magagamit mo yung iyong brain at ang iyong heart. So ganun lang, try nyo kaya ganyan. Parang si Sarah Geronimo ba yun? Gano'n. Ano ba? Sundance ba yun? Sundance. Pero try nyo lang ngayon. Kasi lahat tayo nagagalit eh. So kapag hindi mo makontrol, hindi maganda. So try mo lang ganyan. Tapos hinga ka lang, inhale and exhale. Tapos ka mag-pray, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom, guide niyo po ang aking isip, at kung may sasabihin ako at hindi dapat sabihin, i-guide niyo po ako. Diba? Then you feel safe. Pati yung taong kausap mo, magiging safe. Huwag natin i-overshare yung problems natin sa iba. I-overshare mo, akala mo loyal sa'yo. Ngayon lang yan. Paano kung halimbawa minsan nagkaroon kayo ng issue sa pera o anumang issue, nagkagalit kayo, sigurado ka ba na hindi niyo i-share sa iba yan? Huwag ka mag-overshare, kapatid. Maliban na lang proven mo, tested by fire, na yung tao na yan, kahit ano pa mangyari, magkamatayan na, sarado ang bibig niyan. Pero kung hindi ka tiyak, na sarado ang bibig niya, magkamatayan na, bawag kang overshare ng overshare. Piliin mo lang ang ibabato mo sa tao na yan. Kasi dating ang time, hindi mo matitiyak. Marami nga mag-best friends, nagkakagalit. Marami nga mag-best friends, 20 years, hindi nag-uusap. Hindi mo matitiyak na laging nasa iyo yan, na loyal sa iyo yan. So, piliin mo lang yung mga sasabihin mo. Don't overshare. So you will be safe. Sa ating pong family relationship, ito very, very Filipino. Dapat malinaw yung mga expectation. Yung meron kang clarity. Di ba tayo kasi lumiligoy, ayaw natin talaga yung prangkahan, pero maganda meron lang clarity. So maganda kung hanggang kailan ka tutulong. Meron po mga OFWs, pag tininan niyo po yung buhay, try niyo po maglakbay ang isip niyo, damahin po ninyo. May mga OFWs, tumandang dalaga, umabot na halimbawa ng mga 45, 55, kasusuporta sa probinsya, padala halimbawa sa Mindanao, padala halimbawa sa Bicol, ng suporta sa mga kapatid, pati yung pamangkin, nilapit na, etc. Minsan napapatanong sila, sino ba talaga ako? Who am I? Breadwinner ba ako? Yun lang ba ang role ko? Breadwinner? Napapatanong sila mga kapatid. At baka ikaw napapatanong din na, ano na ba ang role ko sa family na ito? Breadwinner ba ako? Kasi hanggang kailan? So hindi mo na makita yung ibang part ng iyong identity ng kung sino ka. So maganda sabihin natin, malinaw sa atin, hanggang kailan ka tutulong. So tutulong ako hanggang mga makagraduate kayo. Pagkatapos, kayo naman ang bahala magpaaral sa iba. Nalaking blessing po sa akin. Ang bata ko pa noon, dumalaw kami noon sa Bukawi, Bulacan, sa isang second uncle ko. Tapos parang galing siya ng US, tapos nagbakasyon. So dalaw kami ni tatay kasi Pasko yata yun, Pasko yata kami. Tapos nag-share siya, sabi niya, pinaaral ko yung mga kapatid ko kasi ang aking prinsipyo sa buhay, sarap pakinggan, prinsipyo. Ang bata-bata ko pa sa akin, prinsipyo, bigla nag-tune in na akin tenga. Ang prinsipyo ko sa buhay, di bali na maging parasite, yun ang word niya, pero para medyo masakit yung salita. Pero gamitin ko na rin. Di bali na maging parasite, di ba sa science, ano yung parasite? Yung makagaya ng mga fern, yung mga nandun, yung mga pako, na nakadependent sa ibang mga puno, nakadepende sa nyog. Hindi siya mabubuhay pag wala yung ibang mga puno. So, parasite. So, ganun yung parasite, nakadepende ka sa iba. Di bali na maging parasite ng 4 na taon kaysa naman maging parasite ng panghabang panahon. Ang ganda ng rhyme, Sabi ko, nung nakagraduate na ako, nagtatrabaho, inilapit ni nanay yung aking mga kapatid, na baka pwedeng paaralin mo si ganito, si ganito, susunod makatapos na pwedeng paaralin mo itong ganito. Every time naman kinoconsult ko si kay Rose, pwede bang paaralin natin, paaralin? So sa biyaya ng Lord ay, nakapaaral naman kami ng 4 na kapatid ko, isang kapatid niya. So siyempre, hindi naman siya maliit na pera. Kasi pinag-uusapan namin ni Rose, na i-share ko sa kanya, di bali na maging, pero ayoko ng salitang parasite, siguro overly dependent. Pero gamitin mo muna natin. Di bali na sila maging parasite ng 4 years, kaysa sa maging parasite sa panghabang panahon. Tulungan na natin, suportahan na natin. Di bali na tayo ay mabawasan yung ating saving. Kasi galing kami nun sa abroad Galing kami sa abroad, siyempre marami kaming ipon. Di bali na mabawasan yung ating ipon, may taguyod lang. At I think si nanay, hindi niya nahinangad yung isang malaking magandang bahay, etc. Ang hangad lang niya, dahil siyam kami magkakapatid, akong panganay, makita niya na nakagraduate ang kanyang mga anak.
At di bali nang ilapit niya at talagang magpakumbaba siya na, anak, alam ko marami ka ng pinag-aaral, baka pwede namang paaralin pa itong isa. Sige na, pag-usapan pa namin ni Rose. So our principle, di bali na maging parasite ng ilang taon kaysa maging parasite panghabang panahon. Ano ibig sabihin panghabang panahon? Siyempre, pag hindi nakatapos yung mga yan, nagka-problema halimbawa sa ospital, nagka-problema halimbawa dito, nagka-problema rito, kanino lalapit? Sa'yo nang sa'yo lalapit. Pero kung sila'y marunong na mangisda, hindi ka na bigay ng isda kasi sila na yung mangingisda. At true enough, sila naman ang mga tumutulong sa iba kasi nakatapos na sila. So you feel safe pagka alam mo hanggang kailan ka lang tutulong. Tay, pagka-graduate ko, susuportahan ko po kayo. At yan nyo, yung pang-maintenance ninyo, yung make sure ko po na maayos ang kalusugan ninyo, hindi ko kayo responsibilidad kasi responsibilidad nyo ako. Kaya lang, sino nga ang tutulong po sa inyo? So, titiyakin ko na magiging maayos ang inyong pong buhay. Pero siyempre, hindi ko yung forever masusure, pero yung mga unang mga taon, titiyakin ko po na kayo po ay well provided. At sana nga, hindi pa ako makapag-asawa, pero kahit makapag-asawa man ako, sa biyaya ng Panginoon, tutulungan ko kayo. Dahil wala naman ng ibang tutulong. Di ba ang sarap nun? Feel safe yung magulang na itinotodo niya yung paggasta sa'yo, alam niya itong anak, malawak ang pananaw. Kasi nakakalungkot yung iba, pagkatapos makapag-graduate, etc. Siyempre, ang daming gastusin, bigla nagkaanak, na doon na nakafocus lahat, nakalimutan na yung magulang na hindi niya na naasikaso ang sarili dahil nga kaintindi na maging maganda ang future ng anak. Sana isama po sa pag-iisip para feel safe din yung magulang. So maganda malinaw, ano bang inaasahan mo sa akin? Ano hindi ko kayang ibigay ngayon? At din yung mga boundaries na hindi mo kailangan mag-reject. Hindi mo sabihin, wala akong pakialam. Sa halip sabihin natin, walang pakialam, sabihin natin na, alam mo, mahal kita, pero ito lang ang kaya ko sa ngayon. That's better. Ano po mas maganda? Wala akong pakialam kung may problema ka. Mas maganda, di ba? Alam mo, mahal kita, kaya lang hindi ko kaya ito. Ito lang yung kaya ko. So meron siyang malinaw na boundaries. At nape-preserve nito yung kapwa na idea ng Pilipino habang kinikreate mo yung safe place sa pagitan ng dalawa. Ito very important sa atin. Ito po universal, yung predictability. Yung alam niya, yung kapado niyan, yung makakaasa ka. Meaning, halimbawa, pag may pinangako ka sa iyong anak, may pinangako ka sa magulang mo, may pinangako ka sa asawa mo, yung gagawin mo. Kasi kapag ka ganon, predictable ka na, no? Sinabi niya uuwi daw siya. Sinabi niya magdadala siya ng ganito Sinabi niya bubuuin niya yan Sinabi niya aayusin niya yan Tapos ginagawa mo, nagkikreate ka ng safe space sa puso niya, gagawin niya yan. Kasi meron siyang palabra de honor. Meron siyang word of honor. So yung predictability, nagkikreate siya ng feeling safe. At yung hindi pa bago-bago yung mood, yung meron kang mood swing. This time, ang saya-saya, ang bait-bait. And this time, talaga, grabe, kala mo yan, parang dito, prinsesa, pagdating dito, impacta. No? Ang bilis ng swing. Minsan nga sa kinakasal, ganun, akala mo yung napangasawa mo, prinsesa, impacta pala. Akala mo napangasawa mo, Prince Charming, si Frankenstein pala. So, minsan, eto siya, tapos eto yung mood swing. Ang hirap nun, ang hirap i-predict kapag ang mood swing ay ang laki. So, hayaan natin maramdaman ng mga kasama natin na predictable, meron kang control. Yung hindi ka biglang sumasabog. But I know, we experience this. At pag dinadaanan ito ng ating mahal sa buhay, tulungan natin sila na makalampas para malampasan natin yung moment na madali silang mag-explode. Kasi kung mayroong proper support, malalampasan din nila iyan. At kung may tamang mga, mga counselors, mga support system, malalampasan kasi personality issues. Natatakot ang mga Pilipino sa mga pabigla-bigla na reaction. Kaya nga tayo di pa nagsasalta, medyo malumanay, ganyan, kasi ayaw natin yung mabibigla. So dahan-dahan lang. Meron nga pong isang joke, no, na pagka kita sila, matagal na sila nakikita magkapatid. Sabi niya, uy, yung mahal mong aso, biglang tumalon sa bintana. Ayun, pagbagsak, nabagsakan, merong pako, patay. Tagal natin hindi nagkita, yung kagad ay sinalubong mo sa akin. Shock naman ako, ang lungkot-lungkot ko tuloy ngayon. Ba't hindi ka magdahan-dahan? Susunod nga pag mababalita ka, dahan-dahan lang, huwag kang pabigla-bigla. Ayaw ng Pinoy yung pabigla-bigla di ba? Kapatid, may babalita pa ako sa iyong isa Ano yun? Si nanay umakyat ng bubong. Tapos, naglakad-lakad sa bubong. Tapos, merong kinuhan dahon. Tapos, ang haba naman ng kwento mo Sabi mo, wag pabigla-bigla. Anong dulo?
patay na si nanay. Ayaw natin nung tayo ay nabibigla. At ayaw ng mga Pilipino nung ipinapahiya. Yung public shaming. So kapag halimbawa, mali yung grammar ng anak mo, mali ang grammar ng asawa mo, huwag mo ipakita sa madla na, ako mahusay, nahihiya ako sa asawa ko. Mali naman yan. Hindi is, dapat was. No? Hindi dapat fafa, dapat papa. Ganon. Hindi father, dapat father. Pero ang ginagawa mo, ipinapahiya mo yung tao at yung public shaming means emotional unsafety. Hindi siya nagiging safe. At kung meron tayong hard conversations, pwede natin gawin, meron isa pong couples film na meron silang war room. Yung war room na yon ay prayer room at meron din silang room na kung saan doon sila nagtatalo. Hindi nila pinaparinig sa kanilang anak kasi the negative energy, pag na-absorb ng nervous system, hindi mo alam kung matatanggal yun eh. Kaya minsan lumalaki yung mga bata, ang baba ng self-image, ang daling matakot, etc. Kasi yung mga negative energy na binato na natanggap ng bata habang lumalaki. Kaya dito po, ang dami rito po mga mag-asawa. Kung kayo po yung magka-conflict, wag po natin iparinig hanggat maaari, ipakita sa ating mga anak. Kasi energy po yun, right? Energy field, magta-travel yon sa nervous system ng inyo pong anak. Tataka ka balang araw, ba't ito napaka mahiyain? Ba't ito napaka-takutin? Ba't ito ang dali-daling magalit? Yung mga maladjustment pala niyang personality niya ay dulot pala ng kanya mga na-absorb na negative energy growing up. So ang gagawin niya, meron kayong parang area para mag-usap. Hindi para magsuntukan, magsapakan, kundi mag-argue. Pwede naman kayong mag-argue without fighting. Pwede kayong mag-argumento na hindi nyo kailangang mag-away. Yung magpapalitan, yun lang naman kung kailangan nyo gawin eh. Ilabas lang yung mga nararamdaman nyo, ilabas yun nasa isip ninyo, magkapalitan, and then makinig. And pag nararamdaman ng kapartner natin na nakikinig tayo, hindi tayo sabat kaagad ng sabat, nagsasalita pa rin, sumasugod ka, ano nararamdaman niya? He or she feels safe. Basic need ng tao that we feel safe. Kailangan nating ipadama. At mahalaga yung gentle tone. Sa kulturang Pilipino, ang laking bagay ng malumanay ka. Nagalit yung anak. Bakit? Ano ba yung mali sa sinabi ko? Wala namang mali sa sinabi mo eh. Yung tono ng pagsasabi mo. Nag-away yung mag-asawa. Bakit? Ano yung mali sa sinabi ko? Wala namang mali sa sinabi mo eh. Yung tono ng pagsasabi mo. At minsan hindi lang yung tone, the timing ng pagsasabi. Minsan kapag meron ang kailangan kausaping tao, naalala ko many years back. Tapos may position sa company, alam ko maraming inaasikaso dahil mataas ang posisyon na napakalaking multinational company. Pero kailangan ko siyang kausapin. Naghahanap ako ng oras para kausapin. Chinek ko, usually kapag kapatanghali na, bumababa na ang blood sugar. Tapos, syempre, ang dami niya ng mga meetings, etc. So, anong best time? Siguro, kailangan ko ng may pag-usap, hindi ko na pwedeng i-delay. Tatawagan ko na sana ng mga 11:30. 11:30, naku, baka pressured na ito, patanghalian na, hindi magandang time. So sabi ko, pag nakakain na, medyo nag-balance na yung sugar, na-feed na yung brain ng sugar, mga 1 o'clock na lang. Saktong katatapos lang ng lunch. So, timing, hopefully, nag-work yun. But the point here is, mahalaga pati yung timing ng ating pakikipag-usap. And then, safety sa couple, dito po tayo magwawakas, safety sa couples relationships. Paano po ma-feel na safe na isang couple? Assurance ng commitment. Nasasabihin mo sa iyong partner, halimbawa, hindi kita iiwan. Nasabi ko na yan, pastor, nung kinasal kami Kailangan mo ulitin yun hindi kita iiwan. O di kaya, kung hindi ka talaga ma-verbal na tao, di sabihin mo lang sa mga actions mo na hindi kita iiwan. Lahat po ng couples, aamin po kayo, lahat ng kabahaging partido ng couples ay subject to temptation. Babae at lalaki. Lalo ngayon panahon ng social media, napakadali ng temptation. So anong pwede natin gawin para feel safe yung ating kapartner? At benefit mo yan kapag okay ang inyong family. Kasi sa oras na nagulo ang inyong family, anong epekto niyan sa anak mo? Anong epekto sa iyo? Anong epekto sa mga properties nyo? Anong epekto sa mga kamag-anak? Magulo. It's also for your benefit na hindi maging magulo ang iyong buhay. So make sure na intact ang family. Pinasok mo na rin naman yan. Committed ka dyan sa iyong kapartner, lalo kung meron kayong pamilya. So maganda na meron tayong verbal assurance. Yung mga, siguro i-limit natin yung ating mga, halimbawa, yung ating mga tinitingnan mga pictures ng mga kaklase natin ng high school, kaklase natin ng college, no? Paglabas ko nga ng first service, may humabol sa akin isang young couple, no? Sabi nung babae, kalabas ng lalaki, sabi niya, may kwento ko na rin, hindi naman nila kilala, sabi niya,
Pastor, yung sabi nyo kanina yung sa Facebook, yung tingin ng mga pictures, may tawag na po dyan. Tapos seryoso siya, micro-cheating. Sabi niya, micro-cheating. Serious, wala kaya akong nahagip na thread sa kanila. Sana wala naman ano. Pero it's common to all, right? You can do micro-cheating. Yung titingin-tingin ka ng mga pictures, pero actually, meron ka ng dahan-dahan, emotional infidelity na pumapasok dahan-dahan. Hindi na magiging safe. Kasi alam niyo pa, may salitang kutob o pakiramdam. Malakas sa babae ito, pero meron din ng lalaki. Nararamdaman mo yan eh. Yun lang, nagte-text ka, dala mo cellphone mo sa loob ng CR, hindi mo ginagawa dati. Nakukutuban ka na, no? Bakit kaya sa loob ng CR nagte-text ang tagal-tagal na? Tapos bakit? Dati nakaharap naman sa iyo, pagka maya-maya nakatalikod na. So medyo may napapaisip ka na ngayon, right? So kailangan natin hayaan ma-feel nila na safe. And this one also helps. Ito, kailangan ko talaga grabe yung rewiring na ginawa ko sa aking brain. Kasi pinalaki kami na parang, aloof. Inabot niyo ba yung pamilya na, huwag kang sasabat. Pag may bumisita kami darating, alam niyo po sinasabi sa mga magulang, common po to, hindi lang sa amin, sa maraming pamilya noong unang time. Pasok kayo sa loob, pasok kayo sa loob, pasok kayo sa loob. Nandun kami sa ang sikit lang ng mga kwarto namin. Wala nga kaming kwarto, meron lang kumot eh. Nandun kami ang taga-taga, hindi pa ba aalis yung aming bisita? So, lumaki kami sa ganun. So, natuto kang parang maging reserve, mahiyain, introvert. Tapos, huwag kang sasabat, tago ka. So kami, hindi rin kami ganun ka-close. Kaya yung mga magulang dito, dapat palaki natin close sa atin. Hindi ko nga mayakap ang mother ko eh. Pero nalaman ko as a Christian at naging pastor na, anong sama? Mahalaga na mayakap ang nanay. Gusto niya rin yun, no? Kasi tapang ni nanay, parang waray, Bisaya. Pag uwi ko malapit kayo sa Bulacan, yayakapin kong nanay ko. So biyahe ako, bihira naman ako makauwi. Pagdating ko doon, kwentuhan, tapos tumatakbo sa'yo, di ba yayakapin mo? Maya-maya na, kwentuhan, di ba yayakapin mo nanay mo? Kwentuhan, di ba yayakapin mo nanay mo? Mamaya na, kwentuhan. Nakauwi na ako, hindi ko nayakap nanay ko. Nahihirapan ako, kinikilabutan ako. Kasi hindi kami lumaki. Hindi ito maintindihan ng mga bata na lumaki na hag-hag kayo. Lumaki kami, walang ganon-ganon. Sabi ko, bigo. Ang bigat-bigat na loob ko. Babalik na lang ako. Pagbalik ko ulit, pag another month na naman, yakapin ko. Siguro the third time nangyari yun na, lakas ako ng loob ko. Sabi ko, Nay, parang umaapoy, parang ako nasusunog. Pero yun, pagtagumpayan. Ang point ko, mapagtatagumpayan mo rin yung mga dati mong programs. So kay Rose, wala kaming habit na yung mga parang, ayoko kasi masyadong dramatic yung mga word. Mga typical mga Pilipino lalaki. Noong dating mahilig ako makinig kay Joel Osteen, siguro mga 5 years ago, mahilig ako makinig sa mga preaching niya. Narinig ko isang preaching niya, sabi niya, pinupuri raw niya yung kanyang wife, na you're beautiful. Kasi daw yung kalaro niya ng basketball, alis na ako, bakit? Hindi pa tayong laro. Uwi na ako doon sa aking old lady. Old lady? Ba't old lady? Tawag mo matandang Di pag uwi mong matanda nga. Ako, tatawag sa kanya, beautiful lady. Kaya paglalabas daw yung kanyang asawa si Victoria, you're beautiful. Tapos si Victoria naman sabihin, you did a good preaching today. Sa gusto rin niya yan. Maganda yun Si Rose hindi nagkukulan doon kasi lagi niya akong ina-appreciate, Lagi niya ako ina-affirm. Ako nagkukulan doon sa pagsasabi. Sabihin ko nga kay Rose, pag lumabas minsan, you're beautiful. Tapos, nang pababa siya ng hagdan, o kaya nasa kama, sabihin ko na kaya, you're beautiful. Hindi matuloy, Ilang beses hindi matuloy. Program brain program. You know brain program, right? Naka-program na yan sa brain. Hindi, tama yun Tama yun ba't hindi ko magawa? So gano'n, kagaya kay nanay, nahirapan ako yakapin, pero dumating din, kasi basta nagpupursige ka, parang quantum tunneling lang yan Bibigay yan, parang nagdi-drill ka, mabubutas din yan. Basta tuloy-tuloy lang. And finally, sabi ko, heart, you're beautiful. Medyo kinikilabutan ako ng una Pero you're beautiful. Pero totoo naman, alam niyo na maganda naman ang misis ko, di ba? You're beautiful. Huwag mo nalang babulahin, ikaw ang pinakamaganda sa buong mundo. Kasi siyempre hindi totoo yun kahit sinong babae, di ba? Kasi subjective yan Anyway, it's your trip. You're beautiful. Kita mo naman yung ngiti, hindi malaman ni Rose, Ano kaya nakain ito? Tapos maging regular na yon. Yung una lang it's always the first step that is difficult, di ba? Yung unang hakbang lang. You're beautiful. Ganon. Tapos, wow, your hair looks good. So, dinadagdagan ko na. Ano na idudulot nun sa pagsasama? You feel safe. You feel safe. Nararamdaman niya na walang iba. Okay ba tayo hanggang 2 p.m.? Merong
Kasama si Rosdal 700 Club, si Mari Caimo. Kilala niya yan eh. News anchor yan sa Channel 2 dati yata, Channel 25. So, naging Vice President ng 700 Club Operation Bless. So, pupunta ako doon sa Channel 7 station nila dyan sa Makati. Pagpunta ko minsan, first time ko makita si Mari Caimo, ba't ganun? Sa TV, ang laki ng mukha nito. Sa TV, matandang tingnan. Sa TV, parang maitim. Ang kinis ng kutis, ang puti, no? Tapos, ang bata niya, tapos slim lang siya. Ang pogi talaga. Nagka-crush nga ako sa kanya. Biro lang. Ang pogi niya talaga. Sabi ko, marami talaga magkaka-crush dito. Kasi naalala ko yung sabi ni Rose, parang meron silang gathering, sabi ni Mari Caimo, ako, ang principle ko kapag halimbawa may sasakay sa sasakyan, tapos hindi ko asawa, doon sa likod. Tapos sasakay halimbawa sa harap, wag ka dyan sa harap, doon ka sa likod. Kasi mahirap ipaliwanag sa mga tao. Kasi hindi mo naman pwedeng kausapin lahat na makakita. Maganda yun So ginawa ko yung dati, naalala ko kasi dati nga, nakarelate ako, wala pa ako sa day by day as pastor. Siyempre sa sales, tapos pag uwi, marami sumasakay. Siguro nagbabaan na yung mga huling bumaba yung isang secretary dito. Tapos nung nag-drive kami, pagpasok ko ng SLEX yata, saan ba yun? Basta meron jeep na nasa unahan. Tapos yung jeep na sa unahan, kakilala ko. Tapos nakatingin sila sa amin. Kung gusto kong bumaba paliwanag, uy, ano yung tingin mo? Sila natira. Ang hirap magpaliwanag, hirap maghabol. Kaya sabi ko, may point yun, no? So dapat, doon na lang sa may likod, no? Kaya kapag may sumasakay, halimbawa, taga-church, sabi ko, dito na lang ka sa likod. Di bali na magmukha kang grab driver, no? Basta feeling safe, no? Very simple things na nakakatulong para mag-feel safe. Ngayon, halimbawa, sakay ng tricycle, kasa-kasa, tapos napatabi na kayo. Huwag na lang maging judgmental ka agad, no? Basta sa atin, feel safe and let others feel safe. At pag meron tayong mga conflict, basta alam ng asawa mo na ikaw yung tipong ipinagpe-pray yung conflict ninyo, nakakatulong ba yan para feel safe? Yes. Kesa yung parang nag-walk out ka lang, naglasing ka, nag-inom ka, hindi magiging safe yung iyong kapartner. Pero pag alam niya na tuwing may conflict kayo, ikaw yung taong dumudulog sa Panginoon para ipanalangin at ayusin, safe ka and safe. Safe. Kasi hindi naman nawawala yung conflict eh. Ang mahalaga lang yung conflict management and conflict resolution. Marami pa akong gustong i-share, kaya lang 12:00 na. Tingnan na lahat sa mga susunod na panahon. But you know the point. Basahin natin muli yung John chapter 10, verse 9. Sabay-sabay po. Jesus said, I am the door. If anyone enters by me, he will find safety and will go in and out and find pasture. Sa Tagalog po, sinabi ni Jesus, ako ang pintuan. Sino mang pumapasok, sa pamagitan ko ay maliligtas. Siya ay papasok at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Nawa mga kapatid, kagaya ni Jesus, dahil tayo Jesusness, fullness of life, maranasan mo ko ang safety. At maranasan ng family mo, ng asawa mo, anak, magulang, yung safety, ng kapatid mo ng safety, at dito po sa church. Nawa pag may dinala ang Lord na mga tao dito sa church, at yung mga nandito na sa church, sana we feel safe with one another. Pag pumasok siya sa isang ministry, don't worry, safe ka rito. Pumasok ka sa day-by-day church sa Muntinlupa o naman day-by-day, don't worry, safe ka rito. Sana wag mangyari na pumasok sa ministry, ang feeling niya unsafe siya. Hindi sana sa pumasok sa church na feeling niya unsafe siya. Pagtulong-tulong po tayo na lahat ng papasok po sa church, mararamdaman nila si Jesus that the people can come and go and then they find green pasture, pastulan na kung saan sila lumalago at lumalago. Wala pong perfect church, wala pong perfect ministry. So dapat inuunawa din natin. Pero gagawin natin yung best na malampasan yung mga kahinaan ng bawat ministry, ng bawat church para maramdaman ng bawat isa na yung safe. And let me close with this. May alaga po kaming chow-chow para siyang lion. First time na mag-alaga ng hayop na tinitira sa loob ng bahay. Dati lang kasi tinatalian namin sa labas, hindi masyadong pinapansin, mali pala yun. So nag-alaga kami, vaccinate mo pa, pakakainin mo ng tama, etc. So para siyang kapamilya. So nag-research ako, at marami kasing sasabi sa akin, ano yan ha, delikado, nangangagat, tapos moody yan, yung mood swing yan. So kinabahan ako. The more na nire-research ko, the more akong kinakabahan. Bakit ito inalagaan namin? Bakit chow-chow? Lalo nung lumalaki na para na siyang lion. At lalo na nakakagat siya ng pusa, tapos patay yung pusa pagkakagat na ganito. So kinakabahan ako. Lalo nung si Kurt, ni wrestling siguro, akala parang laruan lang, na nahagip siya rito, ang lalim dito. 12:00 ng gabi, sugod ako sa RITM. So inisip ko kung paano ako magiging safe dito sa aso. So dapat sa likod lang ako manggagaling. At mamassage ko siya dahan-dahan. Kompleto massage nga yan para siyang naka-vibes massage, naka-Boracay spa, massage. No? Pupwesto na yan. Tapos later on, nahawakan ko na siya dito, pati sa mata. Kasi wala na akong worry
yung pagiging feeling safe ko, tumaas ng tumaas, tapos siya feeling safe din, pagkadarating, uupo doon, pupwesto na yan, tas tatabi. Tas gagano na yan, nagpapamassage. Massage ako, massage. Sa pagkano, nguso ako, ganon, ibig sabihin, massage time na. Daddy yung tawag namin. Massage time na, daddy. Okay, sige, massage time na. My point is, yung aso o anumang hayop na mabangis, kung alam mo i-protect ang sarili maging safe at ipapadama sa kanyang safe, igaganti niya sa iyo yung pagiging safe. Do you agree? So kahit sino pa yung nag-uusapan nating tao, mayroong reason kaya siya parang umaalma, pero kung ipapadama mo sa kanya, come on, safe ka sa akin. Pwede kang mag-open up, pwede tayong uminom ng kape, pwede tayong magkwentuhan, pwede tayong magsama sa isang Bible study. You're safe for me, safe to me. Pwede kang mag-open up at hindi kita ilalaglag. Pwede kang maging kasama, safe ka sa akin. Kung ipapadama natin yon, imi-mirror natin yan, Newton's law of motion, action-reaction, sasalaminin lang yan, ipapadama niya din sa'yo na safe ka sa kanya. May mga tao parang hindi pa hirap, pero a lot of times, ibabalik niya yan sa'yo. Kapatid, sana maranasan mo sa mga relationships mo, sa asawa, sa anak, sa magulang, sa church, saan man, that we are safe with one another. Gusto ba natin yon? Deserve natin yon, basic need, maramdaman natin yan. Pero ka mag-alala, at dapat alam natin to, safe ka sa Panginoong Yesus. So lagi ka lang lumapit, magsumbong sa Panginoon, dahil hindi ka niya huhusgahan, hindi ka niya itatakwil, hindi ka niya iiwanan. Amen?